Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y pastol na butin, kilala kong tupang aking, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangungunas sa kanila at sumusunod naman ng mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. At kung maalala po ninyo ang pagdiriwang natin kahapon, kasama po ng pagdiriwang ay ang pagdiriwang po natin ng linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. At binigyan po tayo marahil kung kayo po ay dumalo ng misa, na si Jesus ang mabuting pastol. At maganda sigurong papalalim pa natin mga kapatid, kung ano nga ba talaga ang katangian ng isang mabuting pastol. Bakit nga ba tinatawag na mabuti ang isang pastol? Una, ang pastol ay mabuti kasi ang kagustuhan niya lamang ay ang kabutihan ng kanyang mga tupa. You can never be good if what you think for your sheep would not be good. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng matawag na mabuting pastol kung ang hinahangad mo sa iyong mga tupa, hindi kabutihan. At marahil ipinapaalala at pinagpapatuloy natin sa Ebanghelyong napakinggan natin na si Jesus ay mabuting pastol dahil ang hinahangad niya sa ating mga tupa ay ang mabuti.
Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Ang mabuting pastol, si Jesus, ang kagustuhan para sa kanyang tupa, mabuti, kaganap-ganap at kasiyasiya. Pangalawa, mga kapatid, ang isang katangian ng mabuting pastol ay iniisip ang kalagayan ng kanyang mga tupa. Walang mabuting pastol na makasarili. Walang pastol o mabuting pastol na ang iniisip niya lamang ay kung paano siya magiging matagumpay sa buhay. Kundi ang laging isinasalang-alang ng mabuting pastol ay ang kanyang mga tupa. Maayos ba ang kanilang kalagayan? Maayos ba ang kanilang pagkain? Dahil ang isang mabuting pastol, hindi lang nag-iisip ng sarili niyang kapakanan, bagkus laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga tupa, ang kapakanan ng kanyang pinagpapastulan. At panghuli, mga kapatid, ang mabuting pastol, nakaugat ng kanyang pagkapastol sa pag-ibig. A good shepherd can never be called a good shepherd without love. Dahil ang kabutihan niya, yung kanyang pagkalinga, yung kanyang pag-alaga sa kanyang mga tupa, nagmumula sa kanyang pag-ibig. Bakit siya magkakaroon ng malasakit? Bakit siya mag-iisip ng maganda at mabuti sa kanyang mga tupa? Simple lamang. Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, ito po ang mga katangian ng isang mabuting pastol. Pero ano pong hamon sa atin bilang mga tupa ni Jesus? Uulitin ko po. Ano po kaya ang hamon sa atin bilang mga tupa ng mahal na pong Jesus Nazareno? Sabi po sa ating ebanghelyo, ang mabuting pastol si Jesus nangunguna. At alam ng mga tupa ang tinig ng mabuting pastol. Naniniwala ako, mga kapatid, alam natin ang tinig ng Diyos. Tama po ba? Alam natin ang mga oras na nangungusap ang Panginoon sa kanya-kanya nating buhay. Alam natin kapag tayo pinangungusapan ng Panginoon sa ating mga kasari-sariling pamumuhay. Alam natin yan. Pero kahit alam natin na nangungusap ang Diyos, may mga pagkakataon na tayo ay naliligaw. May mga pagkakataon na tayo ay umaalis sa mga kapwa nating tupa. Bakit? Dahil minsan sapat na sa atin ang pakikinig, pero hindi tayo natututo. Sapat na sa atin ang pakikinig, pero hindi na tayo sumusunod. Sapat na tayong makinig. Alam naman natin na ang tinig ng mabuting pastol, mabuti ang kagustuhan para sa atin. Pero bakit tayo minsan napapahamak? Dahil ayaw nating sumunod. Mga kapatid, sa araw na ito, nagkakaroon po tayo ng halalan. Patuloy nating ipagdasal na maging mapayapa ang halalan sa araw na ito. At sa araw na ito, maghahalal tayo ng mga pastol. Pero sana po sa paghalal natin sa mga pastol, wag lang natin ihalal yung mga ordinaryong pastol. Bagkus ang ihalal natin ang mabuting pastol. At kapag tayo ay maghahalal, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Pero wag lang natin basta pakinggan, kundi sundin natin ang tinig ng Panginoon na ang piliin natin ay ang mga taong tunay na magiging mabuting pastol, nangahangad ng kabutihan,
alam ang kalagayan ng bawat isa sa atin, at tunay na nagmamahal sa bayan at para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, narito po ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Siya na patuloy na magagabay sa atin, patuloy na magmamahal sa atin, patuloy na nakikiisa sa atin. At sa kanyang pakikiisa sa atin, patuloy tayong lumapit sa kanya. Sa mga oras na tayo ay nagiging sapat lang sa atin ang pakikinig, lumapit tayo sa kanya upang matupad natin ang kagustuhan ng Diyos. Matupad natin ang kabutihan. Matupad natin ang tinig ng mabuting pastol.